Wala nagsabi kay BBM noon na wala pong baril diyan, walang pinasok na baril, walang tinirgas. Ang nag-briefing sa kanya kung hindi si Marbil ay etong DILG chief kasi nakakasakop ng PNP, 'di ba? Si Abalos. So kino-question niya mismo yung kaya hindi sila maka-action ng may human rights violation kasi nga buong akala niya walang baril yung mga kapulisan na alam nyo, kahit papano po si Bibi, pinakamataas po na pinuno natin, di ba? Wala na po alang nga namang wala nagsabi kay BBM noon na wala pong baril diyan, walang pinasok na baril, walang tinirgas, no. Sa tirgas hindi po inamin ni General Torre kung sila ay gumamit ng tirgas. Pero po yung sa baril inamin po ni General Torre na meron nagpasok. Ngayon, eto po, dito mo makikita kung anong uri meron tayong pinuno no? Kasi sa totoo lang po, napaka-importante ng palabra din o nung salita, no? Importante sa isang leader yung salita Dito mo makikita na baliwala lang Sinabi ni Pangulong Marcos na walang baril. Malamang yan yung briefing sa kanya ng mga nakakataas. Malamang ang nag-briefing sa kanya kung hindi si Marbil ay etong DILG chief kasi nakakasakop ng PNP, 'di ba? Si Abalos. Bakit very willing kayo, no? Na ipahiya or hindi naintindihan. Dalawa lang yan Mali yung briefing or hindi naintindihan, 'di ba? Kasi kung naintindihan po yan ng Pangulo, lahat po ng video hindi po pwede magsinungaling. Kalat na kalat po. Tapos sasabihin. Tapos ang reaksyon, halimbawa, nalaman na nila na meron, palilipasin lang, no? Parang ang dami na pong instance na dehin bokikilang, hayaan lang yan, makakalimutan din. Yung formula po na yan, hindi po obra ng pangmatagalan yan Sa mga una siguro, no? Sa mga una po siguro na ipagkikibit balikat lang natin, baka nagkamali lang. Ito po, pagpaulit-ulit na po na yung iba yung sinasabi, kahit ba sabihin pero hindi po maliit na bagay yan Dahil po ang kino-question ni BBM anong nilabag na violation diyan? Wala namang pinasok na baril, wala namang tirgas. So kino-question niya mismo yung kaya hindi sila maka-action ng may human rights violation kasi nga buong akala niya walang baril yung mga kapulisan na pumasok doon sa compound. So kung may baril po ron sa pinasok doon sa compound, nangangahulugan po ba yun na may human rights violation? Di po ba? Kasi yun yung katwiran niya, anong human rights violation? Wala namang baril yung mga pulis. Ngayon sinasabi ni Torre na for protection, for security ng kanilang mga personnel. Wala pong problema ron. Ang problema po natin, normal na lang po ba na yung ating Pangulo ay iba po yung sinasabi sa katotohanan? Parang pag nagsalita po sa mga susunod na panahon yung Pangulo, ay teka muna, hintayin natin kung yan ba ay totoo. Yun po ang pinakamahirap. Hindi na nga po sa mga pangako Dahil na-realize na natin na maaga pa na wala lang sa kanya yung pangako 'Di ba? Yung mga pangakong 20 pesos na bigas. Kinasawaan. Alam nyo, kinasawaan na lang po natin yung paninita.
Kinasawaan na lang ng mga Pilipino na sitahin yung ating pangulo sa 20 pesos na bigas. Kasi wala na pong naniniwala na magkakaroon pa tayo nun. Ginawa na lang siyang isang katatawanan sa kanta, 'di ba? Na 20 pesos na bigas. Yan yung yan yung sinasabi natin na wala nang naniniwala. Mahirap po 'yun sa leader. Pag yung leader ay pag yung pinuno mo ay pinagdududahan na bawat sasabihin. Parang wala na lang. Ganun ba? Wala bang baril? Tignan natin muna yung pahayag ni Torre. Dati po, hindi naman po dati lang, kamakailan lang, nung presidente pa si Tatay Digong, di ba pag sinabi ni Digong na ganito, pag sinabi ni Digong na ipapakain ko sa iyo yan, pag sinabi ni Digong na, di ba? So wala na pong maniniwala. Tama yung question na yan. Ano pang silbi ng isang pinuno kung hindi ka na paniniwalaan ng lahat ng tao? Halimbawa, ngayon magsabi yung Pangulo na by year 2026 o by year 2027, ganap na tayong maunlad ng bansa. Sino po maniniwala pa? Lahat po ng pangako na yan na magkakaroon tayo ng mga... Patawa naman, Adolfo. No, patawa naman. Hanggang ngayon ba, jet ski ka pa rin? Hindi ka pa nakaka-move on? Bakit? Anong pagkakaiba? Adolfo, sige patulan po natin si Adolfo. Ano pagkakaiba ng jet ski? Sabi po ni Tatay Digong, joke lang yan eh. Sinabi po ba ni BBM na joke yung 20 pesos na bigas? Tignan niyo po yung pagkakaiba. Sinabi ni Pangulong Duterte, joke lang yung jet ski. Direkta po yun. Ngayon, ang tanong, yung 20 pesos bang bigas, sinabing joke lang? Lahat ba ng pinapangako ngayon ni BBM, joke lang? Yun po yung pagkakaiba nun. No? Hindi nyo po pwedeng ikumpara yung jet ski. Dahil alam naman talaga, alam talaga natin na joke lang. Yung 5,500, sinabi niya bang joke lang din? Hindi. Walang maniniwala sa'yo na sasabihan mo lang akong bobo eh. No? Kalokohan yan, sasabihin mo lang akong bobo. Wala pong maniniwala sa'yo. May 1,500, siguro 1,536, 1,530 dyan ay naniniwalang hindi ako bobo. Wala po yan, hindi ako masasaktan dyan sa salitang bobo. Pero ang tanong ko, yung sinasabi mo na jet ski hanggang ngayon, Diyos ko, wala na pong kinalaman yan. No? Antindi nyo eh. Pare-pareho kayong joke ng pinuno mo eh. Joke lang din yung hangin, joke lang din yung nabangga yung flood control. Kay Tatay Digong, alam mo yung nagjo-joke siya, alam mo rin yung totoo. Tignan nyo nga. Sabihin nyo na naman. Okay, punta na po tayo rito sa atin pong mga... eto, nakakatawa po yung ating media, no? Ang sabi po rin, katulad po nito, pinakinggan ko to kasi nakalagay dito sa GMA7. Alam niyo yung tinweet ng GMA7, ganito sinabi Senator Bato de la Rosa appealed to Pastor Kibuloy to submit himself to the court during the Senate hearing. Ayan. So, pero nung pinakinggan mo, ang sinasabi ni de la Rosa kay Torre, sabi niya, para lang ba mahuli si Kibuloy, okay lang sa inyo na hindi makapasok yung mga naninirahan dyan, okay lang sa inyo na hindi sila makapagsamba, di ba? Hindi sila makapagsamba dahil bahay-sambahan nila yan. Okay lang sa inyo na
malabag yung rights ng nakakarami dahil lang dito sa gusto nyong mahuli si Pastor Kibuloy. Tapos sinabi lang po ni ni De La Rosa bandang uli na nakikiusap nga rin ako kay Pastor na yung bandang huli lang yung nilagay nilang caption no. Iba talaga yung pag nagbalita po yung media, hina-highlight nila yung pabor sa kanila eh. Sa dami na sinabi, pakikiusap ni De La Rosa na sana umalis na si Torre. Yun kasi yung tema no. Okay. Ang isa pang contention diyan, yun pong hukay, no? Definitely napatunayan po ng mga natin na yung paghukay po na ginawa ay totoo kasi pinakita rin po ng media na po eh. Yun ang maganda, sabihin nyo naman, parang walang silbi naman sila Senator De La Rosa, sila Senator Robin. May silbi po eh. Palagay nyo nang wala tayong senador na nanalo. Halimbawa, wala sila Robin, wala sila De La Rosa. Ano po ang mangyayari? Hindi po maiimbestigahan man lang yan. At least ngayon, dahil merong Senate investigation, kinover siya ng media. 'Di ba? Pinakita po doon yung ocular inspection. Pinakita po yung tinabunan na semento. Ito lang po yung contention ko, kagabi ko pa to eh. Kagabi ko po to sinasabi, no? Parang si Torre po, tiwalang-tiwala po siya na ang kanyang ginagawa sa KOJC ay tama.